Okay, so kung napapansin nyo to, ito yung connecting rod ng mga underbone. Yan. Mostly ginagamit ng mga Mio, ganyan. Pero ito, pambaja ito. Yan. Ganito lang, kaliit. So, ganito na connecting rod, fix yan. Tapos, mga maliit to, nilalagyan nila ng pin bearing, syempre. Ganyan. Yan. So, ito is ginagamit mostly sa ganitong klase ng piston. Ganito kalalaki hanggang mga 66. Ayan, mga 66mm na piston. Dito ginagamit yan. May mga connecting rod na ganyan. Ayan o. Ayan. Dito siya ginagamit. Mga 66, 62, 54, 57, 59. Doon yan mostly ginagamit sa mga ganitong klase ng piston. Maliliit. Ngayon, sunod, yung ginagamit natin, ito, matigas din yan. Pwede na rin yan. Yan yung iniipit. Yan. Fix yung kanyang sigunyal dyan. Fix. Tapos iniipit. Nakakalas yan. Yan. Kalasin natin. Yan. Basta nakakalas yan. Napuputol yan sa gitna. So mostly ito ay ginagamit para sa mga piston na ganito kalaki. Itong piston na ito ay 89mm. Yan. Hindi ko makalas eh. Pupukpukin pa kasi. Tapos, sunod is ito. Connecting rod na pang malakasan na. Itong connecting rod na ito ay mostly ginagamit sa mga industrial na machineries. Yung maliliit na backhoe, sa mga patupig, sa mga generator ng tubig, at saka sa mga makina ng mga bangka. Ayan. Ito yung mostly ginagamit dyan. Piston niya, pinakamalaking piston, nagre-range ng ganito kalaki. Ayan. 100mm. So gagamitin sana natin yan lahat. Itong dalawang ito gagamitin natin sa motor natin. Kaso hindi kaya ng motor. Kasi masyadong maliit ang pinaglalagyan at masyadong malaki ang ilalagay natin. Kaya nagpagawa tayo ng ganitong klase ng connecting rod. Ang connecting rod na ito ay pinagsanib na ganito. Ito at saka ito. Itong kinalabasan. So titanium connecting rod by Precision. Ang gaan niya. Magaan lang siya. Tapos may piston tayong ilalagay dyan. So sa tingin nyo, gaano kalaki ang piston na ilalagay natin para dito sa connecting rod na ito? So sa mga nakakaalam dyan, so comment down below na lang. And tingnan natin kung tatama kayo. Alright.